nakahalupit po yung iba. Bakit? Observe muna tayo. Ay, hindi po pwedeng mga ganito. Basta, halukip. Bakit hindi mo tulungan yon? Kasi hindi pa naman ako ang pinaalis yung kapitbahay ko lang. Pagka domino theory yan Oo. Susubukan yung isa. Pag napaalis ang isa, sunod-sunod na kayo. Kaya sa simula pa lang, harangan na natin sa pagtutulungan natin na napakaliit ng 10 pesos kung 400,000 tayong nagkakaisa. Ang nami-meet po kasi naming problema sa Quezon City, iba-ibang grupo po. Kamukha yung North EDSA. In fact, pinaalis na namin si Laksa noon yung sa NHA. Pinaalis namin ang opisina dyan. Kaso yung buong yung kadama, yung iba-ibang organisasyon, na-i-influensya ng iba-ibang leader, may politiko lang ang nakikialam, meron namang purely ayaw lumaban ng legal, gusto karsada lang. Hindi naman ubra pong karsada lang. Bakit hindi magkatulong yung karsada at yung solid na legal na papatingkad ng ating titulo sa korte? Samantalang may makukuha na naman kami ngayon, kaya baka naman makatulong yon sa foundation. Meron akong marirecover kami yung dating Fuji Corporation building sa Parañaque. Malaki-laki yun. Buti, si Judge Madrona, hindi na inaprubahan, hindi na lahat ng motion ng kalaban ni Atty. Lim. Mukhang alam kong istorya niyan Kaya yon magkakagastos ang REMA, kakailanganin. Alam niyo naman kasi kapag ikaw yung nagre-recover na, yung sheriff po, hindi ubrang pumunta rin sa kalaban at iharap yung mukha niya. Siyempre, dangerous yun. Kung lumaban yun, may security guard pa yun na may mga barel. Diba? Magdadala ka rin ng sarili mong puwersa. Kamukha itong ni-recover ko na tinitirhan namin ngayon na at least nakakatugon lamang po sa pagkain araw-araw ng aming mga office, secretaries, janitor, at saka waiter, at saka yung pagkain ng opisyal araw-araw. Kaya itong aming recovery ngayon sa Parañaque, sabi ko nga, kung may monthly na maliit na halaga na hindi nararamdaman, hindi masakit sa bulsa, napakadali talagang makakilos ang REMA. Ayun. So, ito yung pinapaliwanag po na attorney, lalo na yung mga taga-stop and shop, makinig po kayo dahil hindi po nagiging kumpleto sa inyo dahil kayo po ay ayaw nyo makinig. Kung inagpapaliwanag po yung mga miyembro ng REMA diyan sa mga kapitbahay, dito po, oras-oras po ipinapaliwanag nila Mr. De Las Arcos. Kumusta pala yung pamilyang De Las Arcos at saka sila Gloria, yung mga taga-Singil, at saka si Kerubin Gonzales dyan sa Stop and Shop. Marahil ay dito po, mapapatunayan nyo na ito si si Atty. Casiano po ang nagpapaliwanag, napapakinggan nyo naman, ano po ang dapat nyong unang hakbang ang gagawin ninyo, bagamat huli po yung ibang tao dyan na yung kanilang pagkakaalam ay binubula lamang sila. Kayo po mga tuso na nakatira dyan, araw-arawin ko yung papaalala ko sa inyo. Mayroong araw po na kayo ay susulatan po na ito si attorney, mismo nakaharap. Kung kayo po ay nagiging matigas sa isang sa pagkakaisa dyan na hindi kayo sumasanib, ay hindi po nangingimi si Atty. Casiano para sulatan kayo na kayo ay magbakante sa inyong tinitirahan. Pagkat hindi po, malinaw po na hindi sa inyo yan. Kaya po kayo inuobliga na sumali dahil sa awa po ng foundation na ito, dahil obligasyon ng foundation na ito na lahat ang mga Pilipino ay kinakailangan mayroon pong kanya-kanya pong tinitirahan.
malinaw po ang hangarin po ng Rima Foundation sa hangad po ng ating presidente na si Miss Balwart Estrada na ang kanya pong sadya dito sa mga kapwa Pilipino ay hindi po tinitingnan na naghihikaho sa ibang bansa. Malinaw po na tayo po ay kanya pong inaaruga at dalhin po tayo sa magandang adhikain kung paano po tayo magtatagumpay sa hindi po kayaya sa ibang bansa. So, attorney, ito pong sinasabi po sa Stop and Shop, kasi watak-watak po itong kanilang pagkakaisa eh. Mayroon pong matigas ang ulo, ayaw sumanib, pero nagpapaganda pa rin po ng kanilang tahanan. Ito, palaki ng palaki at obra pa, adobe pa yung kanilang sahig. Pero, pag lumalabas po ng pintuan ito, ay siya pa yung mayabang. Ay sabi ko, aabangan ko ito pag mayroon tayong dokumento. Pagpasok ito, hindi na pwede lumabas. Pagkataapak siya ng property ng Rima. Maghanap ka lang ng lupang apakan mo, yung hindi sa Rima. Kaya di ka makakalabas dyan. Siguro, gusto ko padama sa kanila na tayo may tigasin din tayo na pwede silang labanan. Tita Rem, ikaw naman ang aking tatanungin eh. Ito, kasi ito si Tita Rem eh, mayroon pong programa ito sa Boses ng Pinoy na FW ay inaasahan din itong mga kliyente niya. Ay hindi kliyente, kundi mga tagapakinig. Tita Rem, ano mo? Sa pagpapatuloy po natin dun sa Rima, Datu, meron pong nagtatanong, kaya mamaya na lang natin pag-usapan yung tungkol sa boses, mamaya yung tanong. Oh, sige po. Ito muna sa Rima. Sa Rima po. Kasi po, nagpunta sa akin nung isang araw, ang isang nakatira sa isang hindi kanilang lupa, nagpunta po, nagtatanong ano daw ba ang gagawin niya dahil yung isang kaaway niya ay sinasakop yung kanyang lote. Pero, siyempre, hindi siya pumapayag dahil, siyempre, kanya yun tinitira niya yun Pero, pare-pareho silang mga informal settlers. Hindi kanilang lupa. Ngayon, tinanong ko sinong may-ari, hindi daw po niya alam. Kaya sabi ko, kailangan, ang tanong dito, sabi ko, kailangan mag-member kayo sa Rima para yung magpapaalis sa iyo, siya ang maalis, hindi ikaw. Kaya ikaw ay magpa-member na at saka yung mga kapitbahay mo dyan. Pero ang tanong po, ayaw po pumayag, nagtatanong po, bakit kailangan pa kami magpa-member? Oh. Sabi ko, kailangan dahil para yung pinatitirakan ninyo ay maging sa inyo talaga. Kung nagtatanong po kayo kung anong gagawin ninyo, huwag ho sa Rima kayo magtanong. Kasi ang obligasyon lamang ng Rima, yung miyembro, ang kanilang kinakanlong para mabigyan ng proteksyon. Pero kung ang tanong na bakit papamember sa Rima, ay sino kami at sino ka? Para tayo magkasama-sama, magpamembro ka. Yan. Malinaw po. Yung mga nandiyan dyan, nagtanong sa akin kahapon, sabi ko sa inyo, makinig kayo, na dapat po ay kailangan mag-member muna kayo para kayo matulungan, para yung inyong kinatatayuan ay maging sa inyo na talaga. Okay, tanong natin sa ating batikang abogado na si Atty. Casiano dahil siya po yung maghuhusga dyan, gawa na nasa kanya kamay po ang buhay ng mga may problema ng tungkol dyan. Atty., pakiliwanag mo lang. Saan lugar po ba ito? Diyan po sa may Santa Ana lang. Santa Ana. Marami po dyan lugar Ang mga... Rizal pa yan, Rizal. Dati. Siguro dapat, kasi ang mga tao naman walang kaalam-alam, ang konsepto pa nga ng iba, gobyerno, kaya hinihintay ang politiko. Pag may lumapit na politiko, ayun, sasama na. Kaya kailangan siguro maintindihan nila na ang bawat lupa po, para magkaroon ng talagang paninindigang valid title, ay mayroon tinatawag na proper decree. Ito naman po ay makakakuha ng certified true copy sa LRA. Kamukha itong Santa Mesa, yung binabanggit mo, yung lugar nila. Ang decree niyan ay 17755 sa Catanduanes po. Catanduanes. Kung ikaw naman po ay narito sa may Mandaluyong,
1425 San Isidro Leyte. Ay, Kung ikaw naman po doon sa Marikina, na pinaglalaban ko mga tao doon sa Tumana at Palanday, waso ng ginagamit ng kalaban titulo doon, yun naman po ay 15584. Pagka kumuha ka sa LRA, Certified 2, ang nakalagay doon, decree to register land in San Antonio, Zambales. napakalayo. Kaya, bawat lupa po, mayroong court order or decree at yan nasa LRA. Dahil hindi naman nila alam, pero meron kami talagang proper decree dito sa 155, ang tawag 155948. Sakop po niyan ang Caloocan, Quezon City, Manila, north of the Pasig River, Manila. Tuloy-tuloy na yan ng Mandaluyong, San Juan, Pasig, hanggang dumating tayo ng pabalik doon naman sa Montalban, San Mateo, Marikina, Antipolo, Baras, Teresa, yung pong bahagi pa rin ng Rizal. Kaya po nakasisiguro kami, at dapat ipaalala sa inyo, na kami po yung mayroong proper decree na sumasakop sa Manila, whether Santa Cruz, Binondo, o Santa Ana, meron po kami yung proper decree. Teka, ang Santa Ana ba ay north or south? Manila po yun. Hindi, north South yun. of south. South po yun. South. South po yun. Kasi itong Santa Mesa, hindi ba pag nagbiyahe North na tayo, yun, north na yun. north. Opo. Kaya tayo, 155948. Sorry. Kung sa south portion of Manila, tulad ng Ermita, Opo. ang meron po kaming sariling titulo doon, yung TCT 8037. At meron po kaming sariling decree doon, OCT 128, Decree 160. Sakop po yun hanggang hanggang Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa. Aba, ay malawak. Kaya yun lamang po, pag may lumapit sa inyong politiko dyan, at sabihin, ibibigay namin, uutang tayo sa Social Housing and Finance, CCMP natin yan. Magpapalakpakan naman kayo. Wow! Si Mayor, o kaya si Konsehal, si Congressman. Hingan nyo po, pwede po ba, Congressman, makakuha ng certified true copy ng decree at saka nung titulo na isi-CMP natin, saan ba nanggaling yan? Ayun. Ngayon, sigurado, yan ang nangyayari sa Quezon City kahit sa Marikina. Okay. Ayaw ipresenta ng mga taong ito, congressman, mayor, ang mga dokumento ng decree ng 333. Kasi ang decree ng 333, pag pinroduce ng politiko, nasa Gapan Nueva Ecija. Yun namang 614. O itong west side ng Commonwealth Avenue, 614. Pwede ho ba, Mayor? Pwede ho ba, Congressman? Nagpapasalamat kami. Gusto niyo magkalupa kami. Pero baka maya, hindi po tama yun, baka peke magkakautang na kami sa gobyerno, ubra pa kaming paalisin ng ibang tao na mas malakas ang titulo kaysa sa peking 614. Kasi po ang 614, ang decree po niyan, 6667, nasa probinsya, nasa munisipyo po ng Unisan, lalawigan po ng Quezon Province. Yun namang Tala Estate 543. Kasama na nga yung sa Caloocan Pangarap Village na nagkamatayan na inaangkin ng Carmel Farms de Araneta. Ang decree po nun, nasa Osamis City. Aba, yung layo. O Misamis Oriental. Ano po nangyayari at tuloy yung ganun? Dineclare po ng Supreme Court way back 1968 pa
na the whole of